Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga rally ng mga iba't ibang grupo, mga tao dyan sa EDSA. Ang una, may alleged report na binabayaran kuno ang mga tao na nandyan, according to PNP, allegedly. Then, pangalawa, may napanood akong video, mga naka-sports car dumating, nag-attend sa EDSA. So, sino kaya ang mga nakasakay sa sports car nito? Panoorin natin itong video posted by Tropang Bisaya. Yan o. Sports car. Kumakaway yung nasa loob, oh. Ang gandang kotse. Grabe. Ulit din kabayan. Ang dami na dito. Biglaan lang yun, ano? Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na, ito pa. Sino pa to? Kasama pa natin. Duterte. Ito, kasama pa. Ito pa, ito pa. Kasama pa natin ito, kabayan. Ayan, ayan. So, ito na, ayan. Yun. May mga foods. May speaker. Ito pa. Ang dami na dito, kabayan. Ito pa, Duterte. Duterte. Ayan na. Ayan, tumarami na ako, kabayan. Ayan na, oh. Ito. Ay, nako. Ayan na. Ayan na, kabayan. May mga ilan pa roon ng mga dumating na mga kilalang personalidad ngayong gabi. Asahan natin ngayong gabi, mga kababayan, na mas lalong magiging mainit ang lahat. Sapagkat ito, mga bigatin ho. May mga dumating ho, kabayan, na mga bigatin ngayong gabi. Nako, ito na ba ang hinihintay ho ng sambayanang Pilipino? Ito na, kabayan, abang-abang ho kayo. Kaya ngayong gabi, ang dami-dami namin dito, kita nyo naman yan. Ayan, ayan. Ulit! Si Boso Duterte. Ulit! Ayan. Salamat, thank you. Ulit. Sige. Okay. Ito, kabayan, ha. Sulit ito, kabayan. Sulit ito. So yan, makita nyo naman, oh. Dumadagsa ang mga tao. I think kagabi yan. Puntahan naman natin yung issue na yung pahayag ng PNP na allegedly, saan nila nakuha ang balita na bayaran ang iba doon. So, videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar, pinangakuan daw po, nababayaran po sila, at napakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days, pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Hindi ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. sige, panoorin natin ang video na ito. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200. Malabo, hindi mapakinggan. Okay, so ano sa tingin nyo mga kaibigan? Kung totoo ito, sino naman ang magbabayad? Si VP Sara? PRRD? Alam nyo, napakadaling napakadaling magsalita. Pwede akong magbayad ng isang tao. Sige, magpa-interview ka, sabihin mong hinakot ka lang. Bigyan kita ng 5,000, magsalita ka lang. Diba? Napakadaling ganun. Anyway, parte na ito sa labanang politika. Allegedly man lang, hindi naman sure. Kung maniwala ko,
Kung yung tao na itong ini-interview magsalita, interviewin ng mga vloggers para ma-cross-examine, baka pwede pa. Kaya lang ito, malabo itong video ng PNP. Oh. Nag-iisa lang ang tao na nagsasalita. I'm just providing you this po, mamaya po. Ang sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite po sila na pupunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days with a commitment na babayaran po sila. Yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po, yung nililista po, yung mga pangalan po nila. Nililista po nung Ayan, yung inililista, nako, lumang tugtugin na yan. Di ba nung every election o nung charter change, may mga ganyan na lista-lista eh. Baka naman itong video na ito is related sa charter change. Anyway, nasa atin na po yan mag-evaluate kung paniwalaan natin o hindi. yan na abutan po sila allegedly ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po allegedly ay 500 daw po yung pinangako sa kanila, but it turned out doon po sa ito po, ipapakita po natin dito yung logbook po na yan. Yan po, medyo malaki, nilabuhan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan 200 po. So isa-isa po ibinigay. So Bakit nilabuan ang mga pangalan? Bakit hindi ipakita ang mga pangalan para matukoy kung sino sila? Para sa akin, question mark, nilabuan ang mga pangalan. Anyway, nasa atin na po. Basta, sa tingin ko itong balikan natin ang video ni Tropang Bisaya. Very free-flowing ang galaw ng mga tao. Ako, personally, hindi ako naniniwala na binayaran ang mga tao na pumunta sa EDSA. Panoorin natin ulit to. Ito kabayan ay may parating. Yes. Nako kabayan, mas lalong dumarami ho. Ito. Tingnan natin anong ibababa. Solid ito. Kabayan, solid ito. Abang. Tama. Ayan na. Mayroong ibababa daw, may ibababa. Standby kabayan na, standby ha. Kung ano yung mga susunod ho na kaganapan ngayong gabi. Abang-abang lang ho kabayan dahil medyo mas magiging mainit ang mga susunod po na eksena. Ayan. Kaya abang-abang. Dito tayo sa kabila kabayan. Ito mga kasama rin natin po yan. Ayan. Ito dito sa kabila. Ayan. May mga foods na dala and natuwa ako dun kabayan sa dumadami ng security natin, mga kaibigan nating gwardiya kabayan, mas tumarami and tingnan natin kung ano yung dami na ayan, dami mga kaibigan natin yan. Ito pa, may mga bagong lasing. Pakita ko lang sa inyo kung gaano na ito karami. Dami na talaga eh. Dito nga halos halos puno na dito eh. Ayan ibang-iba ito kagabi. Ibang-iba ito, ayan Ibang-iba ito kagabi kabayan, mas marami ngayong gabi. Sobra ito kabayan, ayan na. Sa kanilang virus, masahol pa. Ayan. COVID-19 virus, si Marcos Romualdez. You've got some guts. You're just a meager. Okay, so I don't know kung hanggang kailan yung pag-iipon ng mga tao dyan sa EDSA. So, labanan na ito ng perception. May nagsasabi, bayaran ang mga tao dyan. But the way I see it, itong mga ipinakita ni Tropang Bisaya,
ano sila, very free-flowing yung galaw nila. Kasi kung bayaran ka lang, wala lang, punta lang doon. Kasi wala sa puso mo yung pagpunta doon. Pumunta ka lang out of money. But kung galing sa puso, meron kang nakikitang kausa, pinaglalaban, ayun, talagang very enthusiastic, energetic ka na magpunta. So, bantayan natin ang mga development sa kaguluhan sa politika sa ating bansa.